Okay, let's pray po. Lord, thank you for this day that you have given us. Lord, kung may sino man na kailangan makinig ng salita mo galing sa mouth ko, sana tumatak po doon sa loob ng puso nila, matalento sa loob nila, tapos ma-share din po nila sa ibang tao. Lord, gamitin niyo po yung oras na to para magbago ang bawat isa gamit yung salita niyo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, ilang minutes po ba po? Ito, ano po. Yung i-share ko po ngayon is tungkol sa Word of God kasi di ba po alam na natin yung importance ng prayer. Meron po ba dito walang papel? Dito. May papel po kami nakanda. Meron pa dito walang papel. Pakitaas po yung papel. Taas yung i-lift up niya yung maayos. Walang papel. O pakita mo pakidistribute po sa kanila. Papel tsaka ballpen. Taas yung papel niya para makita. Linis ng papel, no? Malinis ko sa mukha niyo. Okay na po? Wala pa. Okay na po? Yung mga merong notebook, gamitin nyo na lang yung inyo kasi mas maganda. Isa mga wala na. Yung mga may notebook, gamitin nyo lang inyo. Mas maganda yun. Sige lang, dyan yun lang. Pag may notebook kayo, dyan yun lang. Mamaya nyo lang ibalik. May pabali na po ka magsimula? So, the reason why na binibigay po namin yung papel sa mga walang hawak ng notebook kasi katulad ng habang nag-meditate po ka ng Word of God, may sinabi yung Holy Spirit sa akin. Habang pakikinig po kayo ng Word dito, bawat isa sa inyo, iba yung sasabihin ng Holy Spirit. Kaya kailangan nyo po ng papel. Kasi po, di ba po sinabi sa Bible na may magtatanim daw, may farmer daw na nagtanim siya ng mga seed. Yung iba, kinuha siya ng ibon. Kinain daw siya ng ibon. Ibig sabihin nun, sa mga Christian na sinasabi, lahat ng mga Christian nakikinig ng Word of God. Pero, pag once na hindi mo natin siya binigyan ng halaga, kukunin siya ng ibon. Yung ibon doon, di ba, symbolize sa Satan. So, sana po, after nang makinig po kayo ng preaching, tapos habang inaayos nyo po, minameditate nyo siya. Kung ano yung na-meditate nyo, kung ano yung naramdaman nyo, ganun din po na-disciple yung papupuntahin sa inyo. Kung ano yung hirap na naranasan ko, ano yung pinagdaanan ko, kung ano yung mineditate ko, pupunta yung disciple na kailangan ko i-share ng ganun. Pero kung wala kayong record, wala pa tayong ma-share sa disciple na parang parehas yung naranasan sa akin. So, yung annual verse po natin, sa tingin nyo, parang pagbubunan tayo, sa January lang natin siya titignan o dapat sa buong year natin siya titignan? Okay. Bakit? Nakakasawa, isa lang yan, di ba? Araw-araw mo titignan. Bakit? Meditate. O, di ba? Basahin mo natin sa Hebrews chapter 4, verse 12. Sino pwede ibang basa? Kahit ano po, okay lang. Hebrews chapter 4 verse 12. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa anumang espada ng magkabilang talim. Matagos ito ng kaluluwa at spiritu at hanggang kasusukan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman ito ang pinakamalalim na iniisip at pinangan ng tao.
Okay, amen. So nakalagay po dito na yung Word of God daw buhay. Buhay daw ang salita ng Diyos. Word of God is alive and active. Ibig sabihin po niya, kahit na same yung verse na binabasa natin araw-araw, everyday, iba yung ibinibigay sa atin na message ng Panginoon. So tuwing na may pipiliin tayo sa kalagitnaan, kahit hindi tayo magsulat ng todo, parang yung keyword lang, kasi pang summarize ko lang naman yan. Yung Word of God daw po, di ba dahil buhay siya, sa kalagitnaan na lang ng problems natin, pag once na may mga complaint tayo, pag once na binasa natin na everyday, iba yung message na sinasabi sa atin ni Lord. So yun yung dapat pinakahawakan natin sa year natin. Tsaka po, dito naman para sabihin ko kung bakit kailangan po natin magbasa everyday. Dati po kasi testimony ko, parang dahil sobrang busy ako, may goal ako sa buhay ko, gusto ko maging ganito, gusto ko mag-ipon ng ganito, tapos gusto ko matupad ko yung something hanggang sa anong edad ko. Madami akong plano. Kaya feeling ko para matupad yung plano na to, kulang ako sa oras. Kaya tuwing gumigising ako, sinasabi ng mga pastor na after kong gumising, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka. Pero parang nasasayangan ako sa oras na yun. Araw-araw magbabasa ka ng isang oras, tapos mag-pray ka ng isang oras. Makakapag-exercise pa ako nun, makapagbasa pa ako ng mga books na ibang bagay. Pero, kaya ko sinasabi sa atin yun ni Lord kasi habang nasa mundo tayo, madaming mga nag-i-interrupt sa mind natin na nagsisira ng faith natin. Di ba po sinabi sa Bible na righteous will live by faith? Ibig sabihin ng righteous, sila yung makapasok sa langit. Yung faith daw, nakalagay po sa Romans chapter 10 verse 17 na faith comes from hearing. Hearing comes from Word of God. Diba po? So, ibig sabihin, pag wala tayong hearing, hindi tayo magkakaroon ng faith. Saan daw nagkakaroon yung hearing? Sa Word of God. So, ibig sabihin, pag hindi na tayo nagbabasa ng Word of God, walang faith na papasok sa loob natin. So, pag wala tayong faith, hindi tayo mabubuhay bilang righteous dito sa mundo. Kasi, pag pumasok po tayo sa mga trabaho, ganyan, minsan kailangan natin uminom, minsan kailangan natin parang gumawa ng mga hindi magandang bagay sa harapan ni Lord. Pero paano ba natin i-entertain yung faith natin sa mundo? By the Word of God po. Tsaka po dati, parang habang nagbabasa ako ng Bible, parang nahirapan ako, parang minsan hindi ko maintindihan, minsan feeling ko kailangan ko aralin yung background niya para maintindihan ko. Pero may narinig po ko na testimony recently, babae siya na pastora. Ano siya, Buddhism daw yung buong family niya, so wala siyang kaalaman sa Bible. Pero nung na-meet niya yung Panginoon, tapos nagbabasa siya ng Bible, sa tulong daw ni Holy Spirit, parang naintindihan niya kung ano naman ng Bible. So, yung narinig ko po yung testimony niya, parang naparepent ako kasi feeling ko, kailangan ko ng wisdom ng sarili ko para mabasa yung Bible. Kasi di ba alam niyo naman mahirap yung mga words sa Bible. Parang minsan hindi madaling intindihin. Pero, hindi naman po yung wisdom natin yung kailangan habang nagbabasa ng Bible. Tapos, kung ano yung kailangan po natin sa araw na yun, yun yung ipapabasa sa atin ng Holy Spirit. Hindi naman natin kailangan alamin lahat ng laman ng Bible sa araw na yun. So, bago po tayo magsimula ng pagbasa ng Bible, sana mag-rely po tayo lagi sa Holy Spirit, tapos mag-pray po tayo. Madami pong mga tao na, di ba, habang nandito tayo sa church, parang sobrang tagal na natin pero walang pagbabago sa atin. Pero, siguro alam din nyo na isang strategy yun ni Satan na napapaisip tayo, lagi naman ako ma-attend ng simbahan. Every prayer meeting nandito ako. Lagi ako nakikinig ng Word of God. Pero hindi po naman kasi ibig sabihin na makapunta tayo ng langit. Parang binibigyan tayo ng comfort na nakikinig ako ng Word of God, pero wala naman natatanim dun sa loob ng puso natin. Ano po yung silbi na nakikinig tayo ng Word of God kung wala naman tayo natatanim sa loob? Anong silbi ng farmer na lumalabas siya araw-araw para magtanim ng seed kung wala naman siya kakanihin? Diba po? So, kailangan po talaga natin magbasa everyday. Parang, di ba po, nakalagay sa, basahin po natin sa Deuteronomy chapter 6.
Deuteronomy chapter 6 hanggang 11. Chapter 6, verse 6 to 11. Sino po pwede magbasa? Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 11. Huwag niyo kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa mga anak. Sabihin ninyo ito kapag kayo nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad kayo. Kapag nakahiga kayo at kapag babangon kayo. Itali ninyo ito sa inyong mga kamay o ilagay sa inyong mga noo bilang paalala sa inyo. Isulat niyo ito sa hampa ng inyong mga bahay at sa bukana ng pintuan ng inyong mga lungsod. Dadalhin kayo ng Panginoon na inyong Diyos doon sa lupain na itinangako niya sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob. Malaki ang lupain ito at may walundan ng mga lungsod na hindi kayo ang tayo. May mga bahay din dito at puno ng mabubuting bagay na hindi kayo ang nahirap. May mga balon na hindi kayo ang nalupay at mga taniman ng ubas at mga puno ng olibo na hindi kayo ang nagtanim. At kung makakain na kayo at puso. Amen. So, di ba po nakalagay dito na nakaupo man tayo, nakatayo man tayo everyday, mag-meditate tayo ng Word of God. Pati daw po sa mga anak natin, ituro daw po yung Word of God. Bakit kaya pinapaturo sa bata na hindi nakakaintindi ng Word of God? Kasi po, di ba po sabi kanina, sa binasa natin, Hebrews chapter 4 verse 12 na Word of God is alive and active. So kahit na yung anak mo hindi nakakaintindi ng Word of God, hindi niya pa naiintindi yung text mo, yung Word of God mismo, dahil buhay siya, yun yung kikilo sa loob ng bata. So dapat po, sa mga bata pa lang, huwag niyang isipin na hindi nakakaintindi yan, huwag mo isali sa worship yan, parang istorbo lang yan. Hindi po ganun. Dapat tuturuan niyo po, bata pa lang siya. And ganoon din po sa atin, dapat lagi po natin siya minimeditate kasi sabi po ng Panginoon na kung sino na nagbibigay ng halaga sa Word of God, siya daw po yung ipapaalam ng Panginoon yung meaning nun. Yung doon na po ako sa Korea, parang sobrang habol ako sa pera. Mahirap, nakakatakot ganun. Kaya kahit na may mga nagsasabi sa akin na ibaba mo muna yan, mag-meditate ka muna sa harapan ng Panginoon, magdasal ka sa harapan ng Panginoon, parang mahirap para sa akin. Pero di ba po katulad na nakalagay dito sa verse 11 na yung mga balon daw na hindi ikaw yung nagbuhay. Tapos yung mga trees, yung mga olive, tapos yung mga tawag dito grapes na hindi ikaw yung nagtanim, ibibigay sa inyo ng Panginoon. So pag once na inuna po natin yung Word of God, hindi lang niya tayo bibigyan ng paraan, bibigyan niya sa atin yung mga bagay na hindi natin ginawa. Ganun, di ba po ganun yung demeter dito na hindi sila yung ano ba tawag dito? Nagtanim, hindi sila yung ano sa balon? Naghukay. Ang hirap po maghukay ng balon, di ba? Tapos pag nagtanim ka ng tree, ilang years mo yung aantayin. Pero alam ko sinabi ng Panginoon, mag-focus ka sa akin, ako na yung mag-provide para sa'yo. Pero habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, sobrang dami natin mararanasan na parang hindi tayo komportable. May kailangan tayong gawin, kailangan ko asikasuhin yung mga pamilya ko, kailangan ko magbayad para sa bahay ko, ganyan. Or kailangan ko unahin yung mga studies ko. Pero kung hindi tayo magbabasa ng Bible, hindi mawawala yung fear na yun sa loob natin. Pero, di ba po sa Bible, lagi sinasabi na, do not fear. Nandito ako para sa'yo. Ako yung magpaprovide para sa'yo. Unahin mo. Kaya po, yun yung laging magpaparemind sa atin. Dapat hindi natin siya bibitawan. Tsaka po, dito naman sa temptation din. Parang, di ba po sobrang daming temptation sa mundo, lalo na ngayon may social media tayo, mas malapit na sa atin yung temptation. Basahin po natin yung Psalms chapter 119, verse 9 to 11. Psalms chapter 119, verse 9 to 11.
It is better to take refuge in the Lord than to trust in prince. All nations around me, in the name of the Lord, I cut them off. They surrounded me on every side. In the name of the Lord, I cut them off. 119 verse 9 to 11 ba yun? Wait lang. How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word, with my whole heart I seek you. Let me not wander from your commandments. I have stored up your word in my heart, that I might not sin against you. Amen. Basahin din po natin sa Tagalog. Paano mapapanatili ng isang kabataan na maging malinis ang kanyang buhay? Mamuhay siya ayon sa inyong mga salita. Buong puso akong lumalapit sa inyo. Kaya tulungan niyo akong huwag malinis sa inyong mga utos. Ang salita niyo ay iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Amen. So, yan po yung confession ni David, di ba po? Na paano daw manatiling malinis ang way ng kabataan by the word of God daw. Yun yung pinanghahawakan niya. Actually, sobrang daming temptation po natin, pero pag once na wala po yung word of God sa atin, hindi natin siya kayang i-cast out. Kasi tao po tayo, by our power, hindi po natin kayang i-overcome yung sins of flesh. Kaya, di ba sabi ko, word is power, word of God is power. So, pag once na dineclare natin yung harapan ng temptation natin, aalis po yun. Kaya dapat po, importante na lagi natin siya minimeditate. Mas maganda marami tayo nakakabisado ng mga memory verse. Lalo na kung saan tayo mahina, dapat kinakabisado po natin yung para mag-defeat natin siya. Kung mahina ka sa pera, magkabisado po tayo sa mga verse na tungkol sa pera na nilalagay sa Bible. Kung mahina tayo sa mga temptation, sa mga sexual sin, magkabisado po tayo ng mga ganun. Para pag saan nahihirapan tayo, may defense tayo. Di ba po si Jesus Christ din, nung nag-fasting po siya, 40 days. Tapos, nagtinan siya ni Satan. Paano po niya kinasaw si Satan? Word of God. Di ba po, tatlong verse yung binanggit niya doon. Sinabi niya na hindi daw mabubuhay ang tao sa pagkain lang by the word of God, di ba? Tapos, nung sinabi ni Satan na parang tumalon ka, ganyan, sasabihin ka ng mga anghel, sabi niya, huwag mong subukan yung Panginoon mo. Tapos, di ba po, sinabi niya na lumod ka sa akin, ibigay ko yung buong mundo sa'yo. Ano po sinabi niya? Sabi niya, yung Panginoon lang daw dapat yung ipa-praise. So, lahat po ng temptation na binili ni Satan, yung panglaban niya, word of God. Yun po yung naging lakas sa kanya. During yung 40 days siya nag-fasting, sino po ba makakapagtanggi ng pagkain doon? Tapos pag 40 days ka na mag-fasting, baka wala ka na sa isip mo na kung ano sinasabi ng tao sa'yo, sige, yung gagawin ko yan. Baka ganun na, wala na sa isip. Pero, dahil yung word of God po yung nagbibigay na lakas sa atin, yun po yung nakapag-maintain sa kanya. Di ba masabi, yung word of God yung nagpapabuhay sa atin. Ibig sabihin, pag once na kumakain po tayo ng pagkain sa spirit, magiging spiritual tayo na tao. Pag once na kinakain natin yung mga galing sa flesh, magiging tao tayo sa mundo. So, si David po, di ba, lagi siyang nag-meditate ng word of God. Sabi niya, day and night niya daw minimeditate. So, may kita natin na nagkasala din si David. Sobrang sensitive niya spiritually na may kita natin sa habang humingi siya ng tawad sa Panginoon. Tawag dito, baka sa atin, pag once na nagkasala tayo katulad ni David, Panginoon, sorry po kasi ginawa ko ganun, kasi iyak tayo konti, tas wala na. Pero si David, kung titignan po natin yung sinabi niya sa harapan ng Panginoon, lubos talaga yung iyak niya sa harapan ng Panginoon. Pero paano niya kaya gawin yun? Kasi yung spirit niya po, sensitive. Kasi lagi siyang kumakain ng pagkain sa spirit. Kaya di ba po tayo din, lagi po tayo nag-pray dito sa simbahan. Ang parang minsan na sasayangan ako. Kasi madami po tayong nasisharean na mga unbelievers. Madami mga dumaan na dito sa simbahan natin. Dati pa. Pero magaling sila sa prayer, pero kasi may limit ang prayer. Pag once na hindi
hindi po natin dinagdagan ng oil. Di ba pag once na nilagyan mo lang ng kahoy dyan, papaburn yan maya-maya, mawawala yung apoy mo. So, kailangan mo ng oil lagi. Pero saan ba nanggagaling yung oil? Sa Word of God. So, sa una po makikita natin, dahil nandito siya sa loob ng simbahan o parang na-influence siya ng ibang tao, sobrang prayerful niya. Pero pagdating ng ilang taon, parang nananamig din siya. Pero di ba po sinabi ng Word of God na kapag nagbabasa tayo ng Word of God, dapat lumalago tayo. Pero bakit? Pag pinapunta sila dito, hindi sila lumalago, parang nagba-backward step sila. Kasi hindi po natin parang tinuturo yung importance ng Word of God sa kanila. So pag once na sobrang baby Christian sila, hindi sila marunong magbasa, dapat kayo mismo yung magbigay ng pagkain sa kanila para makarinig sila. Tapos kung medyo matured na sila, na hindi mo na sila mabibigyan ng pansin kasi may iba ka nakakalagain, dapat sila turuan muna, magbasa po ng Bible na wala kayo. Yun po yung makakapagtagal po sa atin kasi alam niyo po naman na yung calling natin na dito sa ACC, yung iniisip ng senior pastor natin na gustong iligtas yung buong Pilipinas. Gustong ialay niya sa Panginoon yung buong Pilipinas. Pero kung lahat ng mga disciple natin, hindi sila mabubuhay ng walang pansin natin. Laging kailangan alagaan. Tapos pag hindi natin inalagaan wala naman sa church, paano po natin maliligtas yung buong Pilipinas? Di ba po? So dapat po yung disciple natin, pinatanim talaga natin yung Word of God sa kanila para lumago sila na lumago na hindi lang sila yung maliligtas nila para mapapakain din nila yung ibang tao. So yun po talaga yung importance natin. Kasi parang wala na ako masasabi sa prayer sa inyo kasi sobrang prayerful talaga ng church natin. Sobrang marunong tayo para sumigaw sa Panginoon tapos humingi ng tawad sa Panginoon. Parang sobrang prayerful ng church natin. Pero kung titignan natin, hindi po tayo masyadong mabalik sa Word of God. Diba po? So, yun po yung sinabi talaga na meditate day and night na hindi po talaga natin pwede bitawan yun kasi hanggang sa end ng mundo, lalo na po diba po nabubuhay tayo sa end time, lagi po natin kailangan ipatunayan yung faith natin. Diba sabi ko na kung sino parang nahihiya sa akin, ikakahiya ko din sila. So, Kristiyano ka ba o hindi? Basta sabi mo yan sa harapan ng mga tao pag once na nasa corner ka. Kahit mga estudyante, di ba mahirap magsabi doon sa school, sa loob ng school na Kristiyano kasi minsan nabubuli ka, minsan sinasabi ka, Jesus ka, parang gano'n, di ba? Madaming mga napo-persecute. So, kung ikaw lang talaga mag-isa, nabubuhay ng gano'n, mahirap mo siyang i-overcome. Kasi yung faith natin, hindi nanggagaling sa sarili natin. Lalo na po habang nagpo-pray tayo. Siyempre, mas maganda, powerful yung prayer natin kasi nagpo-pray na tayo. Dapat po habang nagpo-pray tayo, gamit natin yung Word of God. Kasi sabi daw po, there is power in the Word of God. So, mas magiging malakas yung prayer natin pag yung Word of God mismo yung ginagamit natin in prayer. Basahin ko na rin yung 1 John chapter 5 verse 4. John chapter 5 verse 4. Sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Napagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Diba po sa verse 5 nakalagay din na sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Yun po talaga yung parang lagi kong naiisip sa sarili ko na maliligtas ba ako bandang huli? Kasi, di ba po hindi ibig
ibig sabihin na tanggap natin si Jesus ngayon, na nandito tayo sa church ngayon, kaya natin hanggang sa dulo. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Kasi di ba sinabi din po sa Bible na kung sino mauna, siya daw yung manghuli. Kung sino nahuli, siya daw yung pwedeng mauna. So dapat lagi po tayong aware dun. Eh kung dito sa buhay natin, na madaming pati mga pastor, di ba yung mga pastor sobrang parang iniisip natin post sila, mga missionary, ganyan. Pati sila, nababackslide, paano pa po kaya tayo? Kaya parang habang nandun po sa huli, ako din kasi parang hindi ko masyadong pinagbibigyan ng malaking halaga yung Word of God. Kaya baka mas madami ang narinig ng mga preaching kasi sa inyo, sa mga bago dito, kaya kahit sa mga matatagal dito, kahit saan ako pumunta dito sa Pilipinas, dun sa Korea, lagi ako nakikinig ng preaching. Pero bakit po kaya walang malaking pagbabago sa akin? Kasi kahit lagi ako nakikinig ng preaching, hindi ko siya mineditate. Kaya hindi siya natanim dito sa puso ko. Sobrang dami ko napakinggan, pero parang tumigas lalo yung puso ko doon. Di ba po sinabi din sa James na kung madami kang alam tapos hindi mo binibigyan ng action yun, hindi mo tinutupad yung message ng Panginoon, niloloko mo daw yung sarili mo. Parang kinakawawa mo yung sarili mo. So, dapat kapag sa may narinig ka ng message tapos pumatak yun sa atin, dapat parang kami ito, ino-organize natin yun ulit. Kasi yun yung matatanim sa puso natin. Ako din po habang nandun ako sa Korea, hindi ako lumago sa... Hindi ko sasabi na lumago ako ng sobra, pero may pag-difference naman kasi. Hindi ako lumago sa pakikinig lang ng preaching. Lumago po ako sa, after na makinig kong preaching, di ba nagsulat ako. Umuwi ako dun sa bahay, tapos binuksan ko yung computer o kaya nagbuklat ako ng notebook. Tapos, mineditate ko siya, tapos parang inad ko siya, ako yung nag-add, tapos in-organize ko siya ulit. Kasi pag once na in-organize ko siya ulit, papatak yan sa isip mo. Kasi di ba po kahit last week ng preaching, hindi natin maalala. Pero kasi may kaibigan ko ang pangalan na Boe, parang na-inspired din ako sa kanya. Sabi niya, this week, ganito yung Sunday preaching namin. Kaya pinanghawakan ko yung verse na to, nag-pray ako kay Lord, tapos ganito yung answered prayer niya sa akin. So nagulat ako, naalala mo yung Sunday preaching? Naalala mo? Sabi niya, oo, bakit hindi ko maalala? Kasi yun yung, kaya binibigyan ng Sunday message ng Panginoon. Kasi yun yung magiging, yun yung panghawakan natin para sa week na yun. Yun yung magiging strength sa atin. Pero, para sa akin, parang nagulat ako kasi, kahit yesterday preaching parang, parang ganon. Kaya, yun po. Yun yung parang na-meditate ko. Tapos, baka sabihin nyo na, sabi mo, yung faith nang gagaling sa hearing. Kung nandito kami sa church, lagi kami nakakapag-listen ng Word of God. Baka hindi na namin kailangan magbasa ng Bible kasi yung Word of God nagagaling din sa message ni Pastor, naririnig naman natin araw-araw. Pero hindi po kasi, pag once naalala na kung gusto nyo maging ministers, yung mga ministers, isa-send po yun balang araw. Hindi lang kayo mananarinig dito sa simbahan. Pag once na sinend po kayo sa ibang lugar, wala na masasabi sa inyo, wala na mag-preach sa inyo. Paano nyo ma-maintain yung faith nyo? Wala na kayong hearing, hindi din kayo nagbabasa. Paano nyo ma-maintain yung faith nyo? Di ba sabi, righteous will live by faith. So, kailangan po na habang nandito pa tayo sa community na to, parang magkaroon po kayo ng habit na nagbabasa po kayo ng Bible. So, after po ng message na to, para na-encourage ko po kayo na every day, every morning. Kasi every morning magbasa po tayo. Kasi pagkas na sinabi mo mamaya na pagkatapos ng gawain mo, tuloy-tuloy gagawa si Satan ng gagawain mo, madedelay yung mga gawa mo para hindi ka magkaroon ng oras para magbasa ng Bible. So, bigyan po natin ng priority yung Word of God. Maniwala po tayo na pag inom na ko to, aasikasuhin ako ng Panginoon. Kahit na yung mga ibang kaklase ko, mas madami silang inaaral sa akin, pero dahil inon ako yung salita ng Panginoon, para i-glorify yung sarili niya, magpapakita yung Panginoon miracle sa atin. Sana po maniwala po tayo sa ganun ka. Kasi, tsaka po sa una, kaya po tayo binigyan ng church ng Panginoon kasi mahirap po manatili mag-isa. Pag sa inisip ko na magbabasa ko ng Bible, mahirap sa bahay.
bahay. Pag sa sinabi ko, magpapray ako sa bahay, mahirap po mag-isa. At di ba po sinabi dun sa Ecclesiastes chapter 4 verse 12 na better is 3 than 2. Better is 2 than 1. Diba? Sabi, pag isa daw, mabilis ma-fall. So, sabi natin, sige, magbabasa ako mamaya. Ay, mamaya na lang. Ay, mamaya na lang. Parang ganyan. Pero pag once na may ka-partner ka, promise yun sa isa't isa, sa oras na to, magbabasa tayo. So, sana po, habang nandito tayo sa church, hindi sa mga disciple lang. Kung sino yung kasama ko dito sa church, gawa po kayo ng grupo na gantong oras magbasa tayo. Kasi, mahirap po talaga siyang panindigan na mag-isa. Ako po, parang, lagi ko nababanggit si buhay, pero lagi ko kasi siyang kausap ko, share ko sa inyo. Siya po, lagi siyang nagbabasa ng Bible, tapos lagi siyang nagpo-pray sa umaga. Ako, hindi ako ganun nung unang punta ko sa Korea. Tapos tuwing nag-uusap kami, mga 2 to 3 hours kami nagpo-phone call. Tapos lagi siya nagte-testimony. Parang hindi niya ako niyayaya ng ganun, pero narinig ko sa buhay niya na iba talaga po pumikilos sa Panginoon. Parang sa una sabi ko, di ba ang busy-busy mo, dahil mong gagawin sa school? Sabi ko, may ganito kang project, tapos ganito na yung deadline mo. Pero sabi niya, alam mo ba, yung Panginoon, yung gumawa ng mundo, siya yung nagpapayaman ng mga nation, siya yung nagpapahirap ng nation. Sobrang madali lang yun para sa Panginoon na baguhin yung buhay ko. So, nagre-rely ako sa Panginoon. Tapos nung nag-share ako sa kanya na ganito yung gagawin ko, sabi niya, magbasa ka muna, mag-pray ka muna. Sabi niya sa akin. Tapos sabi niya, para kang nagtatayo ng bahay sa buhangin. Kaya mo ito pa rin yan kasi matalino ka. Kaya mo ito pa rin yan kasi lagi ka nag-aaral ng ganyan. Siyempre, magagawa mo yun, pero mabilis yung mawawasak nang wala yung Panginoon sa iyo. Sabi niya na, ayusin mo yung direction mo, mali yung direction mo. Sabi ko sa kanya, pag naging mayaman ako, tutulong mo sa simbahan, ganyan. Bakit ba? Parang ganyan yung sabi ko sa kanya. Pero sabi niya, paano mo mag-glorify yung Panginoon kung pera ko yung sinuportan mo sa church, hindi lang galing sa kanya? Dapat yung pera na sinusuportahan mo sa church, nag-galing din sa Panginoon para mag-glorify yung simbahan. Kaya sabi niya na, yun din, di ba, nabibigay siya ng faith araw-araw sa akin. Hindi niya ako parang tinututol sabihan ng ganun. Pero habang araw-araw nakikinig ako sa mga ganong testimony niya, parang nagbabago din yung heart ko. Kaya, pag once na may mga disciple po tayo na hindi pupunta, may mga kaibigan po tayo na hindi pupunta, hindi natin sila kailangan i-review. Kasi, bata pa sila. Yung spiritual level nila, pang baby pa. So, di ba pag baby, may vitamins tayo. Para sa mga adult, masarap yung vitamins, kailangan natin ng vitamins. Or, parang energy drink, minsan kinakailangan natin. Pero pag sa bata, binigay mo yun, lason yun. Di ba po? Sa bata, dapat soft na pagkain binibigay natin. Hindi ibig sabihin na, ang sarap ng pork, ibibigay ko sa bata yung pork. Hindi po ganun. Kaya, pag once na parang nahihirapan pa yung mga disciple natin, yung mga friend natin, lagi lang natin sila sharean dun sa level nila. Kasi darating po yung araw na dun sa loob ng heart nila, magkakawa sila ng desisyon na gusto ko pumunta. Pag once na sinabi nila, darating yung araw na magkukonfess sila na gusto ko pumunta pero parang ang hirap na natamad ako. Doon mo na sila yayayain. Pumunta ka dito, sige, pupunta ka sa bahay nyo, mapapadala ko ng disciple ko para pumunta kayo. Doon na po yun. Ako din dun sa Amazing Church, parang minsan hindi ako pupunta ng Sunday. Kasi nung nandun ako sa Korea, doon ko lang nalaman na pag once na mag-isa pa lang ako, kahit Sunday, minsan hindi ako pupunta. Hindi ko alam yun kasi nandito na ako sa church. Lagi ako dinadala nila papa, hindi ko will. Pero, walang bumilit sa akin. Lagi lang ako sinasira na ganyan. Hindi nila ako nire-review. Nire-review na nila ako. Parang medyo feeling nila, matatanggap ko na yun. Pero pag nire-review mo yung hindi pa ready, aalis yun. Aalis ko yun. Ayan. Di ba madami tayo naranasan na gano'n? Ayun na gano'n. Kaya, yun po. Si Papa lagi ako nire-review, di pa ako ready. Ayan mo. Ayan po. So, sana po, kahit 2 o 3 gawa po tayo ng team after po ng prayer meeting natin. Kasi basahin po natin yung Ecclesiastes chapter 4 verse 12.
Okay, sino po pwede magbasa? Verse 12. Madaling matalo kung nag-iisa ka, pero kung may kasama, mahirap kong talunin. Tulad din ng lubid na mahirap malagot kung sa tundog dito. Amen. So, maghanap po tayo, at least tatlo magiging partner natin sa pagbabasa. Okay lang po kahit iba yung book na binabasa niyo, basta importante na doon kayo sa exam place. Okay? Di ba lang kung pumasok pa sa inyo yung message na share ko, hindi pero God bless po. thank you po. Actually, kami parang ayoko. Sabi ko, ayoko, parang hindi ko kaya. Parang hindi pa ako ready, parang hindi pa ako ganun kabanal. Sabi ko. Pero, sabi Papa na kung ganyan ka, never ka makakapag-start. Sabi sa Bible na hindi ka nagiging righteous sa deeds mo, nagiging righteous ka dahil sa Holy Spirit. Hindi dahil sa'yo. So, sabi niya din na nagpa-preach ka, hindi rin para sa mga tao na nakikinig sa'yo, para yung sa sarili mo. Unang-una, yung minimessagean mo, yung sarili mo. Kaya, yun po sana lahat tayo, sana ako din na hindi po natin ibibigay ng priority yung mga ibang bagay kasa sa Word of God. Amen. Amen. Let's pray po. Yes, Sir, salamat po sa oras na to na binigyan niyo sa amin. Sana po na kumilos kay Holy Spirit na yung bawat isa magkaroon sila ng heart na matanim talaga nila yung Word of God. Sana lumag po talaga sa kanila yun. Sana mag-grow talaga sila ng malaking tree para mabigay din nila yung seed nila sa ibang tao. Lord, bigyan niyo po sila ng mga kasama para makapag-maintain sila sa pagbabasa ng Bible at sa pag-pray. Bigyan niyo po ng power yung prayer nila pag once na ginagamit nila yung word niyo sa prayer. Lord, sa oras na to, sa prayer meeting din namin, sana kung ano po yung pumatak sa kanila, anong binigay message nila ng Holy Spirit, yun po yung ipag-pray nila, yun yung paghawakan nila. Lord, we are waiting for the revival of Philippines. Lord, bigyan niyo po sila ng power, ng authority, pag once na ginagamit nila yung word mo. Sabi niyo po, Panginoon, na word is power. So, whoever declares the word, sana bigyan niyo po, Panginoon, sila ng authority para lahat ng mga unbelievers ma-open yung ears nila sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.